Gaya ng naipangako ko pa sa inyo na idadaan ko kayo dito sa bagong bukas na daan papunta sa tuktok ng Black Mountain from Wadi Lajab. Heto na po kami ngayon. Ito ang bagong bukas na daan going to Black Mountain from Wadi Lajab without going back to the main road to the top of the mountain from the town proper of Alred. Alright, yung kasalukuyang daan kasi if you are going to Wadi Lajab from the town proper of Alred, makikita nyo, madadaanan nyo na sa ano ba yun? Bandang kanan. Nang nangyayari dito sa dila ko. Bandang kanan yan, kakanan kayo paakyat while going to Wadi Lajab, sa kaliwa kayo. So ito na po ngayon ang bagong daan, maganda, sementado, bukas na sa traffic pero this is not still not totally open to the traffic because you know the bridge at the entry point is still closed. So what my captain did was he drove down the car to the dry riverbed and then we climbed back again to the road, and now we are here driving on the road going to the top of the Black Mountain. Yung bundok na nakikita nyo sa harapan, sa tuktok na yan, dyan kami pupunta. So ito ang daan papunta sa tuktok ng bundok na yan na nakikita nyo dito sa screen. At ang daan, naku, maganda po. Para kung gaano kaganda ang mga makikita nyo from Jisan City to the town proper of Alred, dito ganoon din. Scenic na masyado ang lugar kaya maaaliw ka sa pagdadrive ng sasakyan mo rito. Pero this is the first time that I am passing through this road because this is the first time also that my guide is taking me for a ride going to the top of the Black Mountain using his car, of course, because the last time that I was here, the last time that I visited this mountainside of Jisan, this road was still not open. Now again, we are driving down to the detour road under the bridge. Yes. Okay, ito po ngayon, detour road pa rin ito. Yan, may sinasabi ang aking guide. Anyway, patuloy po tayo. Detour road ito under the bridge. So, sa dulo, kakaliwa kami tapos babalik muli sa daan. Hindi ko pa sa inyo masabi kung ano ang kondisyon pero ang daan po is konkreto, simentado. Kaso ang ang slope niya, first time ko nga ito na dumadaan dito ngayon. So hindi ko pa alam. Kaya lang sa tingin ko, syempre may mga steep portion ito. Kinakausap ng aking captain ang aming mga kasamahan sa likod ng sasakyan. Nag-uusap sila. So ngayon ito, paakyat na muli kami back to the road. Right. Ito po. From the tour road, we're climbing back to the main road. Yan, ito. Andito na kami sa taas ngayon. So, ang daan ay zigzag din. May maraming paliko-liko at ito po, medyo mahaba-habang paahon ito pero ang ganda talaga. So, ang observation ko ngayon, though this is the first time that I'm passing through this road, kinakailangan po kung dadaan kayo rito, ang engine ng inyong sasakyan ay sigurado lahat. Talagang in good running condition. Lahat ng mga kailangan, yung brakes, yung accelerator, basta yung makina dapat talagang in good or excellent running condition. Kasi heto nga, medyo steep ang portion na itong paakyat. Naririnig nyo naman siguro ang tunog ng makina. Pero talagang manghang-mangha ako sa kagandahan ng lugar. Ang Black Mountain kasi siya, rock mountain yan, parang sedimentary rock, pero may mga portion na medyo low pa rin. Ang mga magsasaka rito, may mga coffee farms dito. Ang mga magsasaka rito, ang ginagawa nila, tinatiyagaang alisin ang mga bato para makakuha ng lupa talaga na mapagtataniman. So
ang lupa ay ang slope ginagawa nilang parang terraces, parang rice terraces sa Pilipinas. Ganyan. Tapos magtatanim na sila. Ganyan kasipag, ganyan katyaga ang mga magsasaka dito sa Saudi Arabia. Samantalang sa atin sa Pilipinas, lupa talaga kahit saan ka humarap, pwede kang magtanim kasi maganda ang lupa sa atin. Dito ibang-iba po, yung mga bundok dito ay rocky siya, kaya pinagtsatsagaan talaga ng mga magsasaka na kalkalin ang mga bato para medyo lumalim-lalim ng kaunti ang lupa na kanilang mapagtataniman. So ito ngayon medyo mas steep ang portion na ito. Parang kung ihahambing ko siya sa Devil Road from the city of Abha going to Rijal Alma in Aceh Province, parang ganun din. Ito nga mas mahaba itong itong slope na to na medyo steep pati. Kaya itong aking kaibigan nga, ang aking captain, kanina nagtatanong sa akin kung pwede raw na patayin niya muna ang aircon kasi kinakailangan talagang ang makina ay mag-concentrate dito sa pag-akyat namin kasi medyo steep ang portion na ito at saka ang haba. Tingnan nyo na, kanina pa kami umaakyat. Di pa rin kami wala pa rin akong nakikitang medyo patag na portion ng daan, kahit kaunti lang yung yung lugar na pwedeng ang makina ay parang huminga. Katulad lang natin na pag umaakyat tayo ng bundok, naglalakad, kinakailangan nating humanap ng isang lugar na tatayo tayong hindi dadaos-dos para huminga. Kanina pa umaakyat itong sasakyan pero wala akong nakikita pa, hindi pa kami nakakarating sa at least konting plain part ng daan. Ito medyo kaunti, medyo kaunti, planodo, pero hindi pa rin. Sa una-unahan ito, paakyat na naman kami. At sa tingin ko medyo malapit na kami sa tuktok dito sa portion na ito, pero ang akyatin talaga masyado pang mataas. Ayan, nakikita nyo ang reaction ng camera dito sa binabaybay naming paakyat na daan. Ito nga po, malapit na kami sa top portion ng Black Mountain. Ang maganda rito, kung nagkataon lang sana na kami lang dalawa nitong guide ko, baka hingin ko sa kanya na tumigil kami sandali sa isang sulok para makunan ko ng shot ang side na ito ng Black Mountain. Pero apat kasi kami, tapos yung isa pa nauna na, kaya hindi kami pwedeng tumigil-tigil dito. Ayan, naririnig nyo ang makina, talagang puwersa ang ginagamit para makaakyat. Nasa na kami, shoulder na siguro ng Black Mountain sa portion na ito. So malinaw ang gusto kong ipahatid sa inyo, ang gusto kong linawin sa inyo. Kung dadaan kayo dito from Wadi Lajab, kinakailangan na ang condition ng makina ng sasakyan is in excellent running condition para po siguradong hindi kayo magkaproblema. Kung bababa naman kayo rito from Black Mountain going to Wadi Lajab, passing through this road, kinakailangan na ang brakes ng sasakyan nyo ay nasa kondisyon din, maayos na maayos kasi medyo nga matarik ang daan dito. Ang bababa medyo biglaan. Yung paakyat naman ganun din, biglaan. So this is now I'm sure we are getting closer now to the top, and in a while I will be giving you another shots on top of from the top of the Black Mountain. You know, this is the second time that I'm here in the Black Mountain because the first time I visited this mountain was in 2021, and we stopped at the portion in front of the Black Mountain Hotel. But for this time, I'm going to another point of the Black Mountain to take some shots para ipakita ko sa inyo kung gaano kaganda ang kamanghamanghang kagandahan talaga na inyong makikita pag nandito kayo sa tuktok ng Black Mountain. So we are now here at the top. Konting push na lang. Mountain. Thank you. Again. Welcome on Black Mountain again. Yes.
But another area today, you are before is coming in this area. Now we are changed another area. Before So, we yan po. have take half of Black Mountain. Now another half. Now from here is began the Black Mountain. So yan ang aking kaibigan, ang aking captain, si Mr. Fuad. Ang sabi niya sa akin, welcome to the Black Mountain. Ang sabi ko naman sa kanya, again. So dadalhin niya ako sa isang ibang point ngayon. Hindi yung dating point na pinuntahan namin. The first time I was here at the top of the Black Mountain. So here we are. Finally, we are here on top of the Black Mountain again for the second time for me, because this is my second time to be here at the Black Mountain. So guys, the next video that I'm going to bring you after this mountain drive video will be the beautiful sights that I'm going to capture with my camera here from the top of the Black Mountain. So stand by. And siyempre po, paki-subscribe ang channel ko para marami pa kayong mga underrated places na makikita. Underrated places na napakagandang puntahan. Hindi nyo pagsisisihan ang pagtiyagaan nyong pagpunta sa mga lugar na hindi gaanong kilala pero talagang naiiba. Naiiba ang kagandahan, kakaibang experience ang inyong mararanasan. Dito lang po yan sa Biyaheng KKB. And also please watch and subscribe my channel, The Don Adventures. That is the English channel, my English YouTube channel. So yan po, The Don Adventures and Biyaheng KKB. Here we are. Dito kami titigil ngayon at hahanap ako ng mga magagandang views na dadalhin ko, ipapakita ko sa inyo.